Sa yung dalawang bahay natin, na atin, ako nagbabayad. Tumutulong lang si ate sa ibang lahat, pero ako talaga buo. Magkano din yun agad yun? Alam niyo yan, pa 1 milyon din agad yun. Nagpa-renovate yan dito, halos 3 milyon. Na lahat ng tinitirhan nyo, wala kayong ambag sa renta. Kahit dito 1 buong taon, bayad ko kaagad. Renovate sa mga bahay natin bago ako din. Pag kinulang si ate doon sa gusto niyang mangyari, sibigay ako. Kuryente, tubig, lahat ako. Kaya gusto ko maintindihan, pati pa sa pagkain ako. Kasi parang napansin ko lang, walang kusa. Wala talagang kusa magbigay sa akin dito sa bahay. Like, parang naaalarma lang ako kasi nagbigay ako ng 6K. Tapos, pagkabili ko ng 6K, hindi pa siya para sa akin. Para sa lahat pa din. Parang nakaka-alarma lang kasi, papi. Kaya kumikita, hindi nga ako ng sa pera niyo. Hindi ako nang sa pera niyo. Kahit si Ate Marie, tigilan, may mga pinromote sila ngayon, ganito, ganyan, ganito. Alam ko pumasok sa kanilang pera. Si papi kasi hindi nagsasabi sa'yo ng pera pumapasok yan. Sabi ko, totoo naman. Hindi nagsasabi sa akin si pera kung may nagsasabi ka ba? Nagsasabi siya pag gusto niya may ipon siya, may ganyan. Pero ang point ko, bakit pag ako, pwede akong maubos sa inyo? Bakit pag kayo hindi pwede? Ayoko mag-obliga, pero baka pwede may kusa naman. Yung ganung pakiramdam. Kahit din naman ako, nahihiya na ako. Alam mo, minsan, inaatake ako ng utak ko na humiwalay na lang kaya ako para hindi na ako dagdag pabigat man lang, ganun. Pero nasa isip ko, hindi ko man sila iwanan. Kaya nag-iisip ako, paano ba ako makakaambag? Yung akin naman. Naiintindihan ko naman na hindi nyo rin ako pinipressure kasi nga kapanganak ko lang. Pero ako din naman, deep inside, sa sarili ko, pinipressure ko na rin yung sarili ko kasi hindi ko pwedeng paghintayin kayo na kailan ba ako makaka-recover. Nga kan din sa ngayon, nag-isipag din naman ako kahit paano paano ba ako makakaipon ng pera para ipapangambag din ako sa inyo. Lalo na eto, malapit na matapos ng kusina. Yun nga, sa pagkain nga. Yun na yung pinaka magiging ambag ko dito sa buong bahay. Sabi ko, ate si papi nga mo na-stress. Nagpapatabayan ng sobra. Kasi nga gusto niya magpa-section, etc. And so on, alam mo na. Sabi ko, one at a time. Kung sa pagkain sila, kausapin mo. Kasi parang bigla ako nahihiya. Parang bigla ako nahihiya. Sila ba dapat yung sasagot ng pagkain? Yung feeling lang ng parang nagiging panakot sa akin is, pwede naman kami bumukod eh. Alam ko naman na kaya na. Matagal na to eh. Nangyari na maraming beses sa akin to. Pag kaya na kasi nila, kaya naman na namin eh. Di alis na lang kami kung ganun. Yung point na, kaya pala eh. Bakit hindi nyo itulong sa bahay? Tulungan nyo ako. Pag tinulungan nyo naman ako sa gasto sa bahay, hindi naman siya para sa akin. Para siya sa ating lahat. Pero nagiging option nila na umalis na lang, magsolo, magganyan. Bilang may abandon issues ako, parang paulit-ulit nangyayari sa akin to. Kaya parang pag nasasabi yun sa akin, nasasaktan talaga ako. Kung kaya naman pala, edi sana kayanin na magtulungan tayo sa gasto sa bahay. Diba? Di naman malaking hinihingi ko. Hindi naman ako sa totoo lang nag-uubliga. Kaya naman eh. Hindi magtulungan tayo. Pero kayo, bahala kayo. Choice niya yan eh. Kaya niyo naman eh. Pwede naman na kayo umalis. Nag-open ako kay Harvey nun. Kasi pakiramdam ko, pabigat kami. Although, tinatry ko naman talaga yung best ko as much as possible na makarecover din and makabounce back ako sa kung ano yung lakas ko before ako manganak and kung paano ako sa trabaho. Pero, nahirapan talaga ako. And, napapanghinaan ako ng loob. Sobra. Kasi, nabebelitol ako. Feel ko wala talaga akong ambag. Kinausap ko si Harvey para malaman namin kung ano bang dapat gawin. And kung tama ba yung nararamdaman ko. Sinabi kasi ito. Ano gagawin? Nag-ano-halo yung emotion ko. Bakit? Ano ba sabi mo? Wala naman sinabi lately. Pero yung mga ranas, sabi niya, feeling niya siya pa rin na. Oh. Nagigits ko naman yung point niya. Wala naman minsan kasi makapaisip na lang ako na at least bumukod na lang din tayo kasi kahit naman anong try natin hindi naman enough. Hindi rin natin makapantayan ng level ng sahod na, diba? So, ang akin, parang nasa isip ko lang, parang pabigat pa rin ako ngayon. Kahit hindi naman ako makatulong, hindi na lang din ako maging pabigat. Alam mo yun? Ano ko ba din-isip ko ng ganyan asawa? Kasi nagugulo yung utak ko, na ano lang, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-put into words. Ang naisip ko na lang na, Pag bumukod ba tayo, tingin mo kaya natin? Ngayon pa nga, hindi tayo, nahihirapan din tayo sa ano. Kesa kasi yung ganito, di ba? Mag-uusap na tayo, walang magagalit ha. Hindi ako O magtataas nagagalit. ng boses na ano ha. Inaano ko lang din yung, ina-express ko lang din yung nararamdaman ko. Oo nga, isipin mo yan, pag bumukod na tayo, kakayanin ba, tingin mo? Kakayanin ako, pero sa una, pero ngayon, tamang hirap ko na mag-ano. Ang hirap kasi ng ganito eh. Hindi ko alam kung paano, kung anong gagawin sa asawa. Ngayon, pwede mo tayo mag-ambag sa kanila eh, kung araw-araw mo lang gawin yung ano, after 5 days, kung mag-reading mo naman. Ambag nga, pero the fact is, masasali ka rin pamilya. Alam ko yun, tingin mo ba kaya natin? Yun lang yung sa akin eh. So, tingnan hindi natin kaya.
Kakayanin natin sa una, asawa. Kakayanin mo sa una, syempre, mag-aano ka niyan. Pero pag tumagal, hindi na. Huwag tayong sinungaling. Ito pa lang, tanong mo, na-excel ka na nagbayad kasi di na naman na ano. Eh, paano kung ako lang bumukod? Hindi ako sa'yo. Pag bubukod ka mag-isa. Iniisip mo kasi, Yung. hindi kakayanin yung pera. Diba? May iwan ka dito, minsan. Ako bubukod. Bakit? Bakit bang mababasaw? Sobrang stress ako, sama. Bakit ano ba yung pinag-usapan niyo na kinaka-stress mo? Ayun na kasi, parang feeling ko pabigat ako. Asawa, alam mo nga mag-ano tayo dito, kausapin natin si Tony para hindi yung ganito. Kinausap ko na siya. Ano sabi niya? Ganyan din sinabi mo. Kinausap ko na siya regarding sa mga ganyan. Pero kasi alam niyo, kahit naman mag-ambag ako dito, mas bigat na feel. Okay, na-atake ka lang kaya ka ganyan. Sabay-sabay pa, kinukulit pa kita araw-araw kaya hindi mo ginagawa yung mga inaano ko. Yun din, so nagsabay-sabay siguro kaya ganyan tumatakbo sa utak mo ngayon.